Dante, ano ngayon ang mood dyan sa Senado? Meron na bang reaksyon ang majority, gayon din ang minority? Magandang hapon, June. Alam mo, masabi nating nakakapanibago as compared noong mga nakaraang araw kung saan makikita natin mga mambabatas, mga senador ay nagpa-unlock ng panayam sa media. Sa ngayon, June, tahimik yung mga mambabatas at wala pa tayong nakikitang isa sa kanila na nagpa-unlock nga ng panayam pagkatapos na voluntaryong sumuko itong si Senator Jingo Estrada diyan sa PNP CIDG na kanina ay nakita natin, siguro mga pasado alas 4 ay kasama siya mismo ni Department of the Interior and Local Government Secretary June Vic Remulla kung saan sinamahan din siya ng ilang mga mambabatas sa kanyang majority block. Kasama na po dyan si Senate President Alan Peter Cayetano. Nagpahayag ng matinding paninindigan si Senator Jingo Estrada matapos maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan 5th Division laban sa kanya kaugnay ng kasong plunder. Humarap ito kanina sa media matapos matanggap ang warrant at sunduin ni Interior and Local Government Secretary June Vic Remulla. Nais ko lang pong bigyan din ang mga bagay na ito. I will remain firmly with the majority bloc under the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. Kasama ng mga mambabatas kanina na humarap sa media sina Senators Amy Marcos, Rodante Marcoleta at ang magkapatid na Mark at Camille Villar. Ang nakababatang Villar ay naluha sa gitna ng presko ng kapwa senador sa majority bloc. Praying for Senator Jingo. Ang ilang mambabatas ay tumanggi naman kaninang magbigay ng pahayag tulad ni Senator Amy Marcos. Sa kanyang opisyal na pahayag, binigyang diin ni Senator Estrada na hindi siya hihingi ng Senate custody kung magtatago sa likod ng institusyon ng Senado upang iwasan ang proseso ng batas. Ayon kay Estrada, handa siyang harapin ang mga paratang sa hukuman at hindi gagamitin ng Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon. At higit sa lahat, hindi ako papasailalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin. Bilang bahagi ng kanyang personal na pasya upang ipakita ang kanyang sinseridad sa sambayan ng Pilipino, ipinag-utos din niya sa Senate Secretary na i-hold o itigil muna ang pagbibigay ng kanyang sahod habang nililinis niya ang kanyang pangalan. Samantala sa isang sorpresang revelasyon, ibinunyag ni Estrada na may mga nag-alok sa kanya na talikuran ang independent majority bloc sa ilalim ng pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ayon sa senador, ang alok ay kapalit ng pagbabasura sa kanyang mga kaso, ngunit matatag niya itong tinanggihan. Nanindigan siya na mananatili siya sa majority bloc at hindi magpapatakot sa anumang political maneuvering o panggigipit. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority bloc kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority bloc. I stand my ground. Ngayon kung tatanungin niyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata.
Tinawag din ni Estrada na kalokohan ang kasong plunder laban sa kanya. Bininggit niya na mismong ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o LBRMO ay nagpatunay na walang anumang record ng insertion sa kanyang pangalan sa 2025 national budget, isang impormasyong kinikilala rin ni ni Senator Panfilo Lacson. Sa huli, sinabi ng senador na ang kanyang pagtayo ay hindi lamang para sa sarili kundi para sa independent ng Senado laban sa anumang panlabas na pressure o impluensya. I stand my ground because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate. This institution must never become vulnerable to external pressure. It must remain free from political coercion, free from undue influence, and free from any scheme designed to weaken its constitutional role as a co-equal and independent branch of government. If this is the price I must pay for the decisions I have made and the principles I have chosen to uphold, then I am prepared to face the consequences, however difficult they may be, especially for my family. June, kanina sana pagpatak ng alas 5 ng hapon ay nakatakda yung 69th session ng Senado. Subalit sa ngayon, June, no, kung makikita natin sa plenary, wala ni isa na miyembro ng majority block ang nanduroon, pero kumpleto ang mga miyembro ng minority block, 11 sila. Ano matatandaan natin, no, noong nakaraang session ay una nang nag-walk out itong mga miyembro ng minority. Parang ang usap-usapan nga dyan, ito ba'y parang pagganti ng majority block sa ginawang pag-walk out ng mga miyembro ng minority noong nakaraang linggo. Nabanggit naman kanina ni dating Senate President Mig Zubiri ay hihintayin nila ang mga miyembro ng majority block sapagkat kung walang presiding officer at wala ring quorum ay hindi po pwedeng magsagawa ng sesyon ang Senado. So abangan natin kung maya-maya ba ay darating. Sa pagkakalam kasi natin dyan, may mga miyembro ng majority block ang sumunod kanina sa convoy ni Senator Jinggoy Estrada papunta sa CIDG. At inaasahan din natin na magtutungo sila dyan sa Sandigan Bayan para naman doon sa inisyo ng korte na commitment order para sa kanya. Yan ang ating update mula dito sa Senado. Balik sa Jude. Dante, meron bang impact itong nangyari kay Senador Estrada para makuha ng minority ang liderato ng Senado? Yes, June. Sa ngayon, maaaring makapag-speculate lang muna tayo. Pero nakikita natin ang 11 ngayon ang members ng minority block at 13 ang miyembro ng majority block. Kung sakasakali bang nakulong na ito ngayon, makukulong si Senator Jinggoy dahil non-bailable yung kanyang offense, maaaring 12 na lang ang members ng majority block at wala rin si Senator Bato. So maaaring 11-11. Ano ngayon ang magiging pasya dito ng Senate rules? Alamin natin kung mayroon bang rules dito ang Senado, kung paano kung kulang nga sila yung both side para maabot yung kumbaga makakuha ng quorum. Titingnan natin sa mga susunod. June, itatanong din natin mismo sa Senado kung ano ang kanilang plano kaugnay dito ngayon sa issue na ito. June. Maraming salamat, Dante Amento.